So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan. Pag-usapan natin etong sinasabing pagtakas daw ni dating Pangulong Duterte. Nabalitaan daw niya, natunugan niya na lumabas na raw yung warrant of arrest niya. Kaya siya ngayon tumakas daw papuntang Hong Kong. Kung matatandaan natin noong mga nakaraang linggo lamang, ang sinasabi niya, yung ICC daw kapag nagpunta ng Pilipinas para arrestuin siya, kanya raw pagbabarilin. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Yan ang matapang niya na pahayag noong mga nakaraang linggo. Pero kahapon, etong si dating Pangulong Duterte, naduwag. Tumakas daw papuntang Hong Kong dahil hindi niya raw kayang harapin yung warrant of arrest na lumabas na daw sa kanya. Etong balita na to kalat na kalat ngayon doon sa Pilipinas. Sa lahat ng sulok ng social media, eto talaga ay iyong mababasa. Sa katunayan, kahit itong Rappler, ang balita nila, lumabas na raw ang warrant of arrest ni Duterte, kaya etong si Digong ay hindi raw magkanda umayaw sa pagtakas sa kanyang warrant of arrest. Subalit iba naman ang sinasabi ng mga DDS. Ang sabi nila, si dating Pangulong Duterte raw ay a-attend daw ng isang pagtitipon doon sa Hong Kong. Ito ay pagtitipon ng PDP laban para doon sa mga OFW na-attend sa Hong Kong. Pero gaya ng sinasabi natin, aabangan natin ang susunod na kabanata kung totoo ba na pagtitipon ng OFW ang dahilan ng pagtakas ni dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. At kung babalik pa kaya siya dito sa Pilipinas sa Lunes, pagkatapos ng pagtitipon ng OFW. Ngayon, yan ang kapanapanabik na pangyayari dito sa Pilipinas. Yan ang hihintayin natin at aabangan natin kung talaga bang tumakas itong si dating Pangulong Duterte o talagang pupunta lamang sa Hong Kong para umattend ng pagtitipon. Pero kung pagbabasehan natin yung pulso ng ating mga kababayan, marami talaga sa kanila naniniwala na talagang tumakas na papalayo itong si dating Pangulong Duterte. Sa madaling salita, hindi niya kayang harapin ang ICC. At iniwan niya na yung mga DDS na mga supporters niya dito sa Pilipinas. Ngayon ang tanong dyan, paano na itong mga to? Paano na ito lalaban kung yung pinaglalaban nila nabahag ang buntot at tumakbo na papalayo? Kaya inuulit ko mga kababayan, abangan natin ang susunod na kabanata para malaman natin kung ano ang totoo. So kayo, anong sa tingin nyo? Natakot ba si dating Pangulong Duterte o talagang nabahag ang buntot kasi hindi niya kayang panindigan ng kanyang mga sinasabi? Comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.